Love Stories. Dear Papa Dudo, okay ba pumatok na? Papapasukin mo na? Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Pedro, 70 years old. Nangyari ang ibabahagi ko sa inyo may 10 taon na ang nakakalipas. Sa edad kong ito marahil ay may mga nag-iisip sa inyo na baka masaya na akong nakapag-retire kasama ang pamilya ko. Sa totoo lang ay umabot na ako sa edad na ito ng mag-isa. Pinili ko mag-isa sa mahabang panahon dahil bukod sa nakasanayan ko na, pakiramdam ko ay yon ang makakabuti sa akin. Hindi ko inalintana ang mga sinasabi ng ibang tao na dapat ay naghanap ako ng makakasama ko sa buhay. Dahil hindi biro ang pag-iisaan lalo na sa aking edad. Sinabi ng ilan na kailangang may mag-alaga sa akin. Sinagot ko sila at sinabing kahit sa edad ko, kaya kong alagaan ang sarili ko at hindi ako aasa sa iba para gawin yun. Naging matigas ang pagsagot ko sa mga pangungumbinse sa akin ng ibang tao tungkol sa aking pag-iisa. Tulad na lamang ng naging kapitbahay ko na si Donna. Mas matanda lang ako noon sa kanya ng 5 taon. Nagkaroon siya ng 7 anak sa 3 magkakaibang lalaki. Wala siyang nakarelasyon noong mga panahong kinukonsumi niya ako sa buhay ko. Pero hindi raw siya nawawala ng pag-asa na makajackpot na siya sa susunod niyang makakarelasyon. Uunahan ko na kayo Papa Dudut at mga kabarangay. Hindi naging kami ni Donna kahit mapunta pa tayo sa dulo nitong aking kwento. Gusto ko lang siyang isali sa kwento ko ngayon dahil malaki ang naiambag niya sa buhay ko at sa panibagong taong kumatok sa aking pintuan. Naalala ko noon isang hapon ng Miyerkules nang sumulpot si Donna para storbohin ako. Nakaupo ako noon sa aking maliit na bakuran at nakaidlip. Kakatapos ko lang noon na magdilig ng mga halaman ko at medyo sumakit ang likuran at tuhod ko. Kaya naman minabuti kong magpahinga pero hindi ko yun nagawa ng maayos dahil sa pagdating ni Donna. Kuya Pedro! Psst! Kuya Pedro! Ano na naman ba, Donna? Kita mo nagpapahinga ako eh. Ay, akala ko kasi nagpapatan kayo eh. Nagpapatan? Yung ginagawa ng mga kano, yung nagbababad sa araw para medyo umitim. Bakit pa ako magpapaitim eh? Halos uling na nga ako. Oo, huwag kayong magalit. Kakagalit kasi ang pag-iistorbo mo. Ang sungit nyo talaga, Kuya Pedro. Hindi naman nagkakala yung edad natin pero kung makakuya ka eh. Kala mo, laki na agwat ko sa'yo. Ay, ganun ba? Mukha kasing 20 years ang tanda nyo sa akin eh. Eh dahil siguro yan sa dalas ng pagsusungit ninyo. Balita ko ay nakakatanda ang pagsusungit at pagkukunot ng tuhod. Kaya bawas-bawasan mo yun. Huwag mo nga ako pinakikialaman, Donna. Kung wala ka ibang kailangan, umalis ka na. Kailangan ko ng pahinga ngayon dahil marami na naman akong kailangan gawin sa bahay mamaya. Hindi ka nakakatulong. Ay, may maitutulong ako sa'yo, kuya. Ay, sige, Pedro na nga lang. Pwede ba kitang tawagin, Pedro? Mas maganda, huwag mo na akong tawagin kahit kailan. Ay, hala siya. Di ba talaga kapag nagkakaedad na at mag-isa pa? Pati ang pag-iisa ko sa buhay eh, papakailaman mo pa talaga ha? Wala ka ba ibang magawa sa buhay mo? Maglinis sa bahay, magpakain ng sandamakmak mo ka na. Tapos na lahat yan. Kaya marami akong time para magsabihan ka. Sinabi ko bang pagsabihan mo ako? Bakit? Anak mo ba ako? Naku po talaga, Pedro. Kung hindi ka lang lalaki, isipin kung umuurong na ang regla mo. Ang sungit mo kasi. Susunod talaga ako sa mga taong walang ibang magawa. Hindi ko sisain at pakialaman ang buhay ko. Ouch, ha? Concern lang mo. Bakit ka magiging concern? May sakit ba ako? Baldado ba ako? May nakatusok ba dextro sa akin? Kasi Pedro talaga. Masungit na, piloso ko pa. Piloso po ako sa mga taong walang ibang ginawa kundi... Nakikialam sa buhay mo. Ano ka ba? Oo, eh bakit nakikialam ka pa rin? Hindi naman sa nakikialam, pero gusto ko lang payuhan ka. Sinabi ko bang kailangan ko ng payo mo? Kailangan mo kahit hindi mo hingin.
Umalis ka na lang, Donna, para mabuo ko pa ang pahinga ko. Mas lalo lang nag-iinit ang ulo ko dahil sa'yo eh. Naalala ko nung karelasyon ko pa ang mga tatay ng mga anak ko. Marami yon. Sino sa kanila? Eh di sila lahat. Bihira talaga tong babaeng to. Uy, wag mo na akong i-judge. Naging masaya naman ako sa mga ex ko kahit hindi kami nagkatuluyan. Masaya ba yung papalit-palit ka ng karelasyon? Masaya ba yung nag-iiwan sila ng mga anak sa'yo? Masaya ba yung para sa mga anak mo? Ako pasalamat ka, Pedro, nakapagsimba ako last month ha. Hindi kita papatulan dyan sa mga sinasabi mo. Ang gusto ko lang naman puntuhin sa mga sinasabi ko try mo rin magmahal, umibig, lumandi. Try mo. Promise ko sa'yo, mawawala lahat ng galit mo sa katawan. Mas marunong ko pa sa akin eh. Masaya naman ako mag-isa. Sinasabi mo lang yan pero I'm sure kapag sumasapit ang gabi't mag-isa ka na lang sa kama, bigla kang malulungkot dahil wala kang makayakap at makwentuhan tungkol sa nangyari sa buong araw mo. Marami kong una na kayakap. Ay bakit ako kwentuhan mo ba sila? Marami akong halaman. Sila ang kinukwentuhan ko. Alin dyan sa mga halaman mong sumasagot sa mga kwento mo? Itong antorium. Baka itong aloe vera. Ay, baka itong kalachuchi. Umanap ka na lang ng ibang kausap mo. Uy, teka, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Sino ang madaldal sa mga halaman mo? Ewan ko sa'yo, Donna. Ewan ko sa'yo. Lumabas ako noon ng bahay at pumunta kung saan para makaiwas na kay Donna. Hindi naman niya ako sinundan pero naramdaman kong pinagmamasdan niya kung saan man ako noon papunta. Ang balak ko lang sana noon ay magtago lang pagkalabas ko ng bahay at hintayin na makaalis si Donna. Pero hindi naman siya kaagad umalis noon sa bahay kaya napilitan akong lumiko ng ibang kanto. Naglakad ako kahit na masakit na ang mga tuhod ko at medyo inaantok pa. Siniguro kong matatagalan ako sa paglalakad para pagkabalik ko ng bahay ay wala na si Donna sa labas ng gate ko. Nagpahinga lang ako saglit at sumandal sa isang poste na nakita ko sa kabilang kanto. Nabol ko ang aking hininga dala ng matinding pagod. Hindi na talaga sanay ang katawan ko sa paglalakad ng malayo. Lagi lang kasi ako noon na nasa bahay at hindi talaga ako lumalabas kung hindi naman kailangan. Napilitan lang talaga akong lumabas para maiwasan na ang pakialamerang si Donna. Noong nakabawi na ako ng lakas, naglakad pa akong muli. Medyo natuwa ako dahil nakalanghap din ako ng ibang hangin bukod doon sa nakapaligid sa aking bahay. Hindi ko na inalintana ang pagsakit ng aking mga tuhod dahil nasiyahan ako sa pagbamasid sa paligid ko. Hanggang sa nadaanan ko ang isang maliit na bakery. Naglaway ako sa may nakita kong tinapay papadudot kaya kinapa ko ang aking bulsa. Nasaktuhan namang meron akong dalang barya mula sa sukli ko sa pinambayad sa inuming tubig ko noong bandang umaga. Pinilang ko yun at saka inisip kung ano ang kakayaning mabili ng mga baryang yun. Nakakuha ko ng 3 malunggay pandesal, isang Spanish bread at 2 pudding. Natuwa ako dahil kasya na yon hanggang bukas ng hapon. Naglakad na ako pabalik sa bahay matapos iabot sa akin ng tindera ang mga nabili kong tinapay. Hanggang sa napansin kong sumunod sa akin ang isang gusgusing batang babae na tansya ko ay nasa 8 taong gulang lamang noon. Ano ko pa ako sinusundan? Ano kailangan mo ba? Hindi po bata ang pangalan ko. Mingming po. Ay, wala akong pakialam sa pangalan mo. Huwag mo na ako susundan, ha? Eh bakit po hindi kayo pwedeng sundan? Masama po ba kayong tao? Kasi ang sabi po ng tatay ko dati, huwag sundin ang mga masasamang tao. Iba ang sundin sa sundan. Ang gusto ko, huwag mo kong sundan. Eh ano po ba pinagkaiba nung sundin tsaka sundan? Itanong mo sa tatay mo. Eh wala na po akong tatay. Oh, problema ko ba yun? Sabi niyo kasi itanong ko sa tatay ko eh. Sumagot lang naman po ako. Ay, ang daldal mong bata ka. Yan nga rin po ang sabi ng tatay ko. Ay, umuwi ka na nga sa inyo. Wala na akong lakas para makipag-usap ka sa'yo. Wala po akong uuwian eh. Problema ko ba yun? Sabi niyo po kasi umuwi ako sa bahay namin. Isumagot lang naman po ako. Eh,
seryoso ka rin, no, Mingming? Ming-ming po, hindi Ming-ming. Hindi naman po ako nagmimiyaw. Wala akong pakialam sa pangalan mo. Ang gusto ko, sundin mo ang sinasabi ko. Hindi po susundan. Kakaubos ka ng pasensya. Nagtatanong lang naman po eh. Magtanong ka sa ibang tao, huwag sa akin. Bakit hindi po pwede sa inyo? Hindi po ba kayo tao? Eto na naman tayo. Uuwi na ako. Huwag mo ako susundan, ha? Huwag kayong susundan o huwag kayong susundin? Ano po ba sa dalawa yung gusto nyo? Sundin mo ang sinasabi ko sa'yo. Huwag mo kong sundan. Ang sungit nyo naman po. Ang kulit mo kasi. Imangkit po ako pero hindi naman po ako masamang tao. Bakit may sinabi ba ako ng bata? Eh kasi po diba, pwede tayong magalit sa mga masasamang tao. Eh bakit kayo nagagalit sa akin? Hindi naman po ako masamang tao. Alam mo, subukan mo maghanap ng pwede mong makausap kasi ayoko makipag-usap sa'yo. Bakit naman po? Yan na naman. Bakit ayan na naman po? Bata, Hindi po. Ningning, bibigyan kita ng isang pandesal. Talaga po? Salamat po! Kasi kanina pa po ako nagugutom eh. Parang nagugutom ka ba eh? Nagiging palatanong ka? Hindi naman po. Marami lang po akong tanong kasi marami po akong gustong maintindihan. Hindi lahat ng bagay kailangan mo maintindihan. Kailangan mo lang tanggapin na ganun talaga yon. Po? Ay, kunin mo na lang tong pandesal at umalis ka na, ha? Sige po. Huwag mo ako susundan. Pero susundin ko po kayo? Oo! Pag susundin ko po ang sinabi nyo na huwag kayong susundan po, hindi na ba kayo magsusungit? Hindi ko na sinagot pa ang huling tanong ni Ningning at nagmadali na akong makalayo sa kanya. Nilingon ko siya nang nasa kalagitnaan na ako ng paglalakad at nakita kong kinain na niyang malunggay pandesal na inabot ko. Nakita ko siyang upo sa gilid ng bakery at doon ay napapasayaw pa habang kinakain ang binigay ko. Ilang pagkakataon ko para mas lalo pang bilisan noon ang paglalakad dahil nakasundan pa niya ako. Halos lumuwa noon ang baga ko sa paglalakad ng mabilis papadugo. Nung nakarating na ako sa bahay ay agad akong nagtungo sa kusina para uminom ng maraming tubig. Pagod ako sa paglalakad ng mabilis pero mas napagod akong makiusap sa batang si Ningning. Wala ko tuloy na alala sa kanya ang anak kong babae. Kaedad lang ni Ningning ang anak kong si Joy noong kinuha siya sa akin ang una kong naging asawa na si Letty. Tinako niya sa akin si Joy noong nakakilala siya ng isang lalaki na taga Middle East na nangako sa kanya ng magandang buhay. Hindi ako nagsuspecha na merong iba si Letty pero napapansin kong madalas siyang may kausap sa kanyang cellphone tuwing madaling araw. Ang sinabi niya sa akin ay kausap lang daw niya ang ninang ni Joy para sa plano niyang magnegosyo. Nagtiwala ako papadudod pero yun pala ang pinakamalaking pagkakamali na ginawa ko. Nagising na lamang ako isang umaga, wala na ang damit ng mag-ina ko. Sinubukan kong tawagan si Letty pero hindi niya sinasagot ang tawag ko. Hinahanap ko siya sa mga kamag-anak niya pero nakatikom ang mga bibig nila. Halos mabaliw ako noon sa pangungulila sa mag-ina ko hanggang isang araw, bumalik si Letty. Natuwa ako dahil akala ko ay makukompleto na kami pero meron lang siyang pinapirmahan sa akin para legal lang mautawid sa ibang bansa ang anak namin si Joy. Hindi ako pumayag noon sa gusto ni Letty at sinikap ko pa siyang kumbinsihin. Manatili na naman sa piling ko. Pero sinabi niya sa akin na hindi na siya masaya at nakahanap na siya ng pagmamahal sa iba. Wala akong nagawa sa gusto ni Letty. Kaya pinaglaban ko na lamang na makasama ang anak namin si Joy. Sinabi kong iwan na lamang niya sa akin si Joy kung balak niyang sumama sa iba pero nagmatigas si Letty. Sinabi niyang para rin kay Joy ang ginagawa niya. Hindi ko maintindihan noon si Letty hanggang sa sinabi niyang taga Middle East. Nakarelasyon niya ang tatayong ama ni Joy para mabigyan siya ng magandang kinabukasan. Inumbinsin niya akong mayaman ang lalaking yun at kaya niyang ibigay ang mga bagay na hindi ko kayang ibigay kay Joy. Pinamukha sa akin ni Letty lahat ng kakulangan ko pagdating sa pera para lamang mapapayag ako.
Napapayag nga ako noon, Papa Dudut, pinermahan ko ang papeles na nilatag ni Letty. Hindi na ako nakapag-isip noon dahil gusto kong mabigyan ng mas magandang buhay ang anak kong si Joy. Nung nakalisa si Letty ay saka ko na-realize ang kamali ang ginawa ko. Nabigla lang ako sa pagpirma pero noong natauhan na ako ay wala na akong magawa. Yun ang huling beses na nakita ko si Letty. Wala na rin ako naging balita sa kanila ni Joy mula noon. Sa paglipas ng mga araw ay nakaramdam ako ng lungkot dahil naalala ko ang anak kong si Joy. Sinisi ko si Ningning dahil doon, Papa Dudut. Sinubukan ko na kasing tanggalin sa alaala ko ang anak kong si Joy dahil nasasaktan lamang ako kapag naaalala ko siya. Nagkulong akong muli sa kwarto ko dahil nawalan ako ng gana na asikasuhin muli ang sarili ko. Saka lang ako lumalabas noon kapag hindi ko na makayanan pa ang labis na gutom. Napabayaan ko na rin ang mga alaga kong halaman pero naririnig kong may mga nagbubuhos ng tubig doon. Sinilip ko mula sa bintana at nakita ko si Donna. Nakita niyang nakasilip ako kaya naman kumaway siya. Agad kong sinara ang bintana ko at saka nagbalik sa pagkakahiga. Inayaan ko na lamang si Donna sa ginawa niya sa mga halaman ko dahil wala akong lakas noon para makipagdiskusyon sa kanya. Kahit aminado akong nag-aalala ko noon sa mga halaman ko, ay hindi ko pa rin kinaya ng katawang kong manumbalik ang sigla at gana ko sa pag-asikaso sa mga yon. Natapos lamang ang pagmumukmuk ko noong dumaan ang nag-aabot ng mga bil ko sa kuryente at tubig. Kung nakalabas na ako ulit, saka ako binigyan ng pansin ng mga halaman kong halos malunod na rin dahil sa dami ng mga pinang-ilig ni Donna. Napailing na lamang ako at saka kinuha ang mga kailangan ko para ayusin ang mga halaman ko. Na-enjoy kong pag-aayos ng mga halaman kaya hindi ko napansin na may nakatingin na sa akin habang ginagawa ang trabaho ko. Noong tumayo ako para kumuha ng dagdag na lupa sa kabilang side ng bakuran ko, ay nakita ko si Ningning. Parehas pa rin ang suot niya noon. Ilaw na oversized t-shirt ng mukhang bestida niya yon dahil magpas na hanggang sa sakong niya. Dungis pa rin si Ningning noon at walang sapin ang mga paa niya. Napailing na lamang ako dahil alam kong mangungulit na naman siya. Nangyari nga ang iniisip ko. Nagsimula na naman siyang makipag-usap sa akin, Papa Dudut. Magandang hapon po, tatay! Huwag mo akong tawagin tatay. Hindi kita na. Di po ba pag matanda ang lalaki, tinatawag na po tatay? Tinatawag mo lang na tatay ang isang lalaki kapag ama mo siya. Meron po ba kayong anak? Eh bakit ka ba nandito? Paano mo nalaman ang bahay ko? Sinundan ko po kayo nung naubos ko yung pandesal na binigay nyo. Paano nasundan ang bilis ko nakawala sa'yo? Akala nyo lang po mabilis kayo. Naabutan ko nga po kayo eh. Pero nagtago lang ako kasi baka po sungitan nyo po ako ulit. Talagang susungitan kita kasi makulit ka. Umalis ka na nga. Ano po yung ginagawa nyo? Inaayos ko mga halaman ko. Kaya umalis ka na para matapos ko na to. Kapag inabot ako ng dilim, hindi ko na makikita itong mga ginagawa ko. Maglagay po kayo ng ilaw kapag madilim para makita nyo po. Ay, ayoko na makipag-usap sa'yo ha. Umalis ka na sabi. Teka lang po. Ano na naman ba? Itatanong mo na naman ba kung anong pinagkaiba ng sundin at sundan? Ibabalik ko lang po sa inyo ang malunggay pandesal na binigay nyo. Paano mong ibabalik naubos mo na nga? Pinagloloko mo ba ako? Hindi po. Bumili po ako. Andito nga po sa bulsa ko eh. Ito po oh. Kainin mo na lang yan para mabawasan ang kadaldalan mo. Ibabalik ko lang po sa inyo tong pandesal. Hindi ibabalik, ibibigay. Pag ibabalik, ibig sabihin, hiniram lang. Bakit? Hindi ba pagsakong pandesal na binigay ko sa'yo nung nakaraan na ibabalik mo? Hindi naman, di ba? Ibang pandesal na yan, di ba? Naiintindihan mo ba? Ay, ang hirap mong kausap. Kayo nga po ang mahirap kausap eh. Gusto ko lang naman kong ibalik ang pandesal sa inyo.
Wala ka na ngang ibabalik kasi naubos mo na yung pandesal na binigay ko sa'yo dati. Ibang pandesal na yung hawak mo. Parehas po kasi ng sukat, kulay, amoy, at lambot ng pandesal na binigay nyo tong pandesal na nabili ko. Pero magkaiba pa rin yun. Natagalan po ako sa pagpili ng pandesal na katulad ng inabot ninyo. Tiningnan ko pong mabuti kung alin din yung kaparehas ng pandesal na binigay nyo eh. Wala ka nang mahahanap na katulad ng pandesal na binigay ko sa'yo dahil nag-iisa lang yun at naubos mo na. Kaya ka wala ka nang maibabalik sa akin, di ba? Naintindihan mo na. Hindi pa rin po. Basta po ang alam ko, sabi ng tatay ko dati, kapag may ginawa siyang mabuti ang isang tao, ibabalik mo po yun sa kanya. Mali ang pagkakaintindi mo sa sinabi sa'yo ng tatay mo. Mali po ba? Hindi niyo po kasi pinaliwanag sa akin ng mabuti eh. Kasi po nasa langit na po siya. Gaano ka naman kasigurado na nasa langit ang tatay mo? Napupunta raw po kasi sa langit ang mga tatay. Hindi yan. Bakit naman po? Hindi lahat ng tatay pupunta sa langit. Yan na lang ang tandaan mo. O siya, umalis ka na para makapagtrabaho na ako. Napupunta raw po kasi sa langit ang mga tatay. Nanikip ang dibdib ko nang sabihin yon ni Ningning Papa Dudut. Gustuhin ko man noon na makipagtalo pa kay Ningning ay hindi ko na rin nagawa pa dahil nang hina na naman ako ulit. Napupunta raw po kasi sa langit ang mga tatay. Ulit-ulit na naglalaro sa isipan ko ang ninyang ito ni Ningning. Isa akong tatay pero sigurado ako noon na hindi ako mapupunta sa langit. Ni makasilip sa gate na ginawa ng Diyos, papasok sa kaharian niya ay imposible ko noon na magawa. Hindi ako naging mabuting ama hindi lang sa anak kong si Joy kundi sa isa ko pang anak na si Ira. Si Ira ang naging bunga ng pagmamahalan namin ni Mercy, ang pangalawa kong naging karelasyon. Natagalan bago ko sumubok ulit na magmahal after kong iwan ni Letty Papa Dudut. Noong nakilala ko si Mercy ay sinubukan ko siyang iwasan dala ng takot na baka mawala rin siya tulad ni Letty at Joy. Kaya naman kahit nararamdaman kong gusto ko na si Mercy ay nagtigil ako. Pero talagang naging mapilit si Mercy na makilala ko at doon ay nagpaubaya na ako sa kanya. Muli akong sumugal na magmahal sa piling ni Mercy at hindi ko naman yon pinagsisihan. Pinaramdam ni Mercy sa akin na ako lamang ang mamahalin niya sa hirap man o sa ginhawa. Hindi ko siya noon magawang pakasalan dahil kasal pa ako noon kay Letty pero inintindi niya yon. Para sa kanya ay sapat na noon na magkasama kaming dalawa hanggang sa aming pagtanda. Pero hindi yun nangyari, Papa Dudut, dahil sa isang trahedyang sumira ng lahat sa akin. Umuwi ako noon ng probinsya para bisitahin ang kapatid kong nagkasakit. Iniwan ko ang mag-ina kong sina Mercy at Ira sa dati naming bahay. Isa yung malaking pagkakamali sa akin noon, Papa Dudut. Nakiusap sa akin sina Mercy na sumama na lamang sa pag-uwi ko sa probinsya pero tumanggi ako dahil sabi kong balikan lang naman ako, Papa Dudut. Sinabi ko rin na kailangang may magbantay sa bahay. Hindi ko na naisip noon na ang mag-ina ko ang kailangang mabantayan mula sa mga masasamang loob. Lamang ko na lamang pag-uwi ko na pinatay ang mag-ina ko ng 3 lalaking nanloob sa bahay namin. Andito ka na namang bata ka. Kahapon lang andito ka na. Tapos ngayon. Ning na lang po ang itawag niyo sa akin. Kayo po, ano tatawag ko sa inyo? Wala kang dapat itawag sa akin dahil hindi kita kilala. Ako nga po si Ningning. Ano naman ba kailangan mo? Wala na po kasi ako mapupuntahan eh. Nalibot ko na lahat dito. Umibot ka ulit. Pero umiwas ka rito sa bahay ko. Gusto ko po kasi kayong makausap eh. Ayaw kitang kausap. Marami akong ginagawa. Nakaupo lang naman po kayo tapos nagpapaypay. Nagpapahinga lang ako. Ang buhay ko ito, sinabi ng kailangan ko trabahuhin mamaya. Mamaya pa naman po pala yung trabaho nyo. Baka po pwedeng magkwentuhan muna tayo. Kahit ako na lang po yung magpaypay sa inyo para hindi kayo mapagod. Ano bang magkwentuhan? Umarap ka nga ng mga kaedad mo. Doon ka makapagkwentuhan, hindi sa akin. Gusto ko po kayong kausap kasi natututo po ako sa inyo eh. Wala ka matututunan sa akin. Umalis ka na.
Meron po. Sabi niyo nga eh, hindi lahat ng tatay napupunta sa langit. Yun lang ang paniniwala ko. Ay, asan ba ang nanay mo? Hindi ko na po nakilala ang nanay ko eh. Iniwan daw po ako sa tatay ko nung baby pa lang ako. Sinabi ba ng tatay mo yan? Hindi po. Yun po yung naging asawa po ni tatay. Stepmother mo? Yun po bang tawag dun? Kapag di mo nanay ang kinakasama ng tatay mo, stepmother ang tawag doon. Stepmother? Asan ang stepmother mo? Bakit hinahayaan ka niyang gumala sa ganyang itsura mo, ha? Hindi ko na po alam eh. Ano hindi mo alam? Nung nilipin po kasi si tatay, sumakay kami ng bus. Tapos iniwan niya po ako sa kalye. Ano? Ano ginawa niyo sa'yo? Sabi po kasi niya, para raw po ako pusang kalye. Binubuhay daw po kahit mag-isa ko lang. Kalokohan. Totoo po yun. Nabuhay naman po ako eh. Tsaka po sabi niya po, kapag niligaw niya ako, may makakahanap po sa akin. Aakunin daw po ako tsaka mamulin. Parang yung dati kong pusa na napulot namin ng tatay ko. Tao ka. Hindi ka pusa para iligaw. Ay, kumain ka na ba? Mamaya pa po kapag gabi na, may nag-iwan po ng pagkain dun sa paradahan ng jeep eh. Aabangan ko lang po yun. Bubuksan ko ang gate. Papapasukin niyo na po ako sa bahay niyo? Hanggang dito ka lang sa bakuran ko, ha? Hindi ka pwede pumasok sa loob ng bahay dahil ang dumi mo. Dito ka kakain. Kayo na po magpapakain sa akin? Ngayon lang to. Sa susunod, umaya ka ulit sa mga pusa na naghahanap ng pagkain sa kalye. Naintindihan mo? Nagpainit ako ng tubig para sa instant noodles na pinakain ko kay Ningning. Pinagtimpla ko rin siya ng gatas at inabutan ng isang basong tubig. Binigyan ko rin siya ng chocolate na panghimagas niya at natuwa siya. Kinulsa niya yon para may kainin daw siya kinabukasan. Niyaan ko siyang manatili sa bakuran ko dahil paggabi na rin noon. Aminado ako, natakot ako na baka sa kakagalan niya ay may makasalubong siya masamang tao. Kaya naglabas ako ng unan at kumot at binatagan siya ng karton para pagtilugan sa ibaba ng bahay ko. Nagpasalamat naman siya sa akin at sinabing mabuti raw akong tao. Pagkagising ko kinabukasan ay nakita ko siyang nagpupulot ng mga tuyong dahon para itapon sa basurahan. Pinagluto ko siya ng itlog at corned beef para makapag-almusal na siya. Nilinyang sabayan ko siyang kumain dahil meron pa raw siyang gustong itanong. Napilitan akong samahan siyang mag-almusal at sagutin lahat ng mga tanong niya sa akin. Sa paglipas ng mga araw ay nasanay na akong kasama si Ningning. Tinulungan niya ako mag-ayos ng hardin at siya na rin ang kumukuha at nag-aabot ng mga bill ko sa kuryente at tubig. Hanggang isang araw ay pinapasok ko na siya sa loob ng bahay ko. Nagtiwala na ako sa kanya at binigyan siya ng matutulugan niya sa sala. Isang araw ay nagising na lamang akong katabi na si Ningning sa aking higaan dahil natakot daw siya sa sala. Niyaan ko siyang makitulog sa aking pansamantala hanggang ang pansamantala na yon ay naging araw-araw na. Isang araw ay naging parang anak ko na si Ningning. Isang araw ay naging parang ama na ako kay Ningning. Isang araw ay para kaming naging isang pamilya. Isang araw ay nagising na lamang ako na masaya sa piling niya. Malaki ang naging pagbabago sa buhay ko mula nang dumating si Ningning, Papa Dudut. Bawasan na ang pagiging masungit ko at nakakangiti na rin ako. Bukod sa sarili ko ay natuto na rin akong umasikaso ng iba. Inalagaan ko si Ningning na parang sarili ko ng anak. Pinilhan ko siya ng kailangan niya at nagpunta kami sa Divisoria para bumili ng mga damit niya at mga laruan. Nahiya pa nga siyang magpabili sa akin dahil baka raw ilista kong utang niya. Hindi raw siya makakabayad dahil wala siyang trabaho. Napaka-inosente lagi ng mga naging sagot niya sa mga sinasabi ko dati ay kaya lalo akong natuwa sa kanya. Nagniningning ang bahay kong halos magdilim na noon dahil sa kawalan ko ng ganang mabuhay. Binigyan ni Ningning ng liwanag ang napupundi kong buhay, Papa Dudut. Napansin niyo ni Donna nang minsang mapadaan siya para kumustahin ako.
At tulad ng dati, hindi naman napigilan ni Donna ang maghusisa sa nangyayari sa akin. Nasa bakuran kami ni Ningning noon, nagsisiesta. Inilang ko siya ng maliit niyang upuan para makatabi ko siya habang umiidlip sa bakuran. At ang ginagawa ko noon ay ginagawa niya. Nung kumuha ako ng patungan ng paa sa kusina ay kumuha na rin siya ng para sa kanya. Nanguha ko ng dyaryo na pantakip sa mukha ko noon para hindi masilaw sa liwanag. Kumuha din siya ng para sa kanya. Napailing na lamang ako sa panggagaya ni Ningning sa akin, Papa Dudut. Naalala ko tuloy sa kanya si Joy, ang una kong anak. Lagi akong ginagaya ni Joy sa lahat ng gagawin ko dahil ang sabi niya, paglaki niya, ay gusto niya maging katulad ko. Nung tinanong ko kung ano ang ibig niyang sabihin, Papa Dudut, ang sinagot niya ay gusto raw niyang maging mabuting magulang tulad ko. Kaya gusto niyang gayahin ako. Kapag naaalala ko yun ay meron pa rin kirot sa puso ko dahil hindi ko napatunayan sa huli na mabuti akong magulang sa kanya. Dahil hinayaan ko siyang magmayo sa akin kapalit ng mas marangyang buhay sa piling ng ibang tao. Bakit po may dyaryo sa mukha ninyo? Ano kayo, mga tinapa? Pabili nga! Dito ka na naman ba para mong buwisit, Donna? Ako po si Ningning, Ate Donna. Hindi ko naman nagsasabi, Pedro. Meron ka na palang anak. Kailan mo siya inire, ha? Hindi ko siya anak. Eh ano, halaman mo. Dampot ko lang dyan sa labas. Nadampot? Ano? Sana? Yun nga po ako. Pusang ligaw. Meow, meow. Hoy! Pedro! Ikaw ba talaga yan? Okay, bakit? Tumatawa ka na? Kailan mo pa natutunan yan, ha? Umalis ka na nga, Donna. Istorbo ka talaga sa pahinga. Isang tawa pa nga dyan. Ang sarap sa ears. Umigil ka na sabi. Lagi naman pong tumatawa si Pedro. Uy, bata! Ningning po ang pangalan ko. O siya, Ningning, hindi dapat Pedro lang ang tawag mo sa kanya. Iyon daw dapat ang itawag ko sa kanya eh. Hindi po ba, Pedro? Ako ang nagsabi. Baguhin mo naman, Pedro. Pwede namang tito, kuya, o kaya tatay. Hindi ko siya kaano-ano para tawagin ako ng ganyan. Ayos na yung Pedro. Gusto niyo po bang pumasok dito, Ate Donna? Gusto ko sana kung papayag si Pedro. Ako na po magbubukas ng gate. Ning, huwag mo siya pagbuksan. Bakit naman po? Hindi ako nagpapapasok ng di ka kilala. Eh bakit niyo po siya kinakausap kung hindi niyo po siya kilala? Oo nga naman, Pedro. Saka alam niyo po yung pangalan niya eh. Eh di kilala niyo ba? Ningning 1, Pedro 0. Uy, Donna, ano ba? Ito na nga, alis na. Nice to meet you, Ningning. Huwag po muna kayong umalis. Samahan niyo po kami ni Pedro. Magluluto kami ng champurado pang merienda. Ay, paborito ko ang champurado. Sige, game ako dyan. Aabutan na lang kita ng champurado, Donna. Basta umalis ka na lang ngayon. Naririndi ako sa boses mo eh. Ang laki talaga ng pagbabago ni Pedro. Nagbibigay na ngayon ng pagkain. Samantalang dati, kahit yung panis na pagkain mo, ipagdadamot mo pa. Tapos Ay, ngayon, tumigil ka na nga, Donna. o sige na nga, baka biglang bawiin pa yung champuradong ibibigay mo. Oy, Ningning ha, narinig mo ang sinabi ng tatay Pedro mo. Hindi ako ang tatay niya. Ako na pong bahala sa champurado niyo, Ate Donna. Lalagyan ko po ng maraming gatas bago ko iabot sa inyo. Ay, paborito na kita, Ningning. Paboritong paborito. Nainis ako kay Donna dahil napansin niyang lumalambot na ako, Papa Dudut. Hindi naman yon maintindihan noon ni Ningning. Kahit na nagsusungit ako dati kay Ningning, ay wala siyang ibang makita kundi ang minsang kabutihan na ipinakita ko sa kanya. Yung time na inabutan ko siya ng malunggay pandesal. Yun ang tumatak sa kanya kaya kahit anong pagsusungit at pagtataboy ko sa kanya noon ay wala siyang ibang iniisip kundi mabuti akong tao. Kaya tuloy ay napanindigan ko ng maging mabuti para kay Ningning. Ayoko noon na makita niya ang dating Pedro na masungit. Magaspang ang ugali at hindi marunong makisama sa kapwa. Gusto ko noong magbago para may mabuting sundan si Ningning habang lumalaki siya.
Aminado akong nahirapan ako noong una na magbago sa nakasanayan kong ugali at buhay. Pero malaki ang tulong ni Ningning para sa pagbabagong gusto ko. Naging inspirasyon ko siya sa buhay para pagbutihin ko ang sarili ko. Muli kong naalala si Ningning sa isa ko namang anak na si Ira. Si Ira ang naging dahilan ko noon para pagbutihin ang sarili ko dahil kapalit noon ang magandang buhay sa anak ko. Nagpakahirap akong pumasok sa mga trabaho para lamang makaipon ako noon para sa kinabukasan ni Ira. Alam ko kasi noon na naging issue sa una kong asawa na si Letty na hindi ko maibigay ang magandang kinabukasan sa anak kong si Joy dahil maliit lang ang kinikita ko noon. Kaya naman sinubsob ko ang sarili ko sa pagtatrabaho nang maging anak ko na si Ira. Natakot din kasi ako na baka makita rin ni Mercy ang kahirapan ko at gawin niya yung basihan para iwanan ako. Alam kong sinabi na niya na hindi importante kung may pera ako o wala, pero alam kong darating ang panahon na magiging issue sa amin ang pera tulad ng nangyari sa amin ni Letty. Kaya bago pa man kami umabot ni Mercy sa ganon ay sinigurado ko magkakaroon ako ng maraming pera para mabuhay ko silang mag-ina. Nagkapera naman ako, Papa Dudut, pero nawala pa rin sina Mercy at Ira sa akin. Nawala sila dahil sa mga taong halangang kaluluwang nanlimas ng mga pinaghirapan kong ipunin para sa mag-ina ko. Matulog na tayo. Bakit umaga nating matulog ngayon? Wala na po ba tayong mapapanood sa TV? Meron naman. Eh di manood na po muna tayo. Kukuha po ako ng gatas na inumin natin habang nanonood. Ningning, matulog ka na. Bukas na lang tayo bumawi na manood ng TV. Bakit naman po? Kasi maaga tayong pupunta sa school bukas. School? May kakilala akong teacher. Papatulong ako para makapasok ka na sa school. Pag-aaralin niyo po ako? Bakit naman hindi? Ayaw mo ba? Gusto ko po! Gusto ko po! Ayaw naman pala eh. Kaya matulog ka na ha? Para mabilis kitang magising bukas. Pwede na po ba ako mag-aral agad bukas? Siyempre hindi pa. Yung mga kailangan pang ayusin bago ka makapasok sa school. Kaya malalapitan ko muna yung teacher na kakilala ko para matulungan ako sa pag-aaral mo eh. Matuturuan na po ba ako magsulat ng pangalan ko? Hindi lang magsulat ng pangalan mo, pati magbasa. Masasabayan ko na po kayo magbasa ng dyaryo! Ano dyan yung basahin mo? Mga libro muna galing sa school. Eh, kailan to ako pwede magbasa ng dyaryo? Pag lumaki ka pa ng konti, Paano po kung hindi na ako lumaki? ano ba namang tanong yan? Lahat ng bata lumalaki. Para po kasing hindi na ako lumalaki. Eh paano? Puro ka buya. Matulog ka lagi ng maaga para lumaki ka pa. Good night po, Pedro! Oh, nasamid ka ba? Hindi po. Makati lang po yung lalamunan ko. Ano bang kinain mo? Yung sopas po na niluto ninyo. Teka, mahawak na ng noo mo. Oh, naku, may sinat ka. Wala naman po ah. Ito nang sinasabi ko eh. Nagpaulan ka kasi kahapon. Kinuha ko lang po yung mga nakasampay na basahan sa gate. Hindi ka dapat nagpapaulan. Sorry po, Pedro. Bumangon ka na riyan. Bakit po? Pupunta tayo ng ospital. Ayoko po sa ospital. Tutusukin nila ako ng injection. Hindi. Paiinumin ka lang ng gamot. Walang injection. Dito niyo na lang po ako painumin ng gamot. Huwag na po sa ospital. Ay, hindi pwede. Mga doktor ang nakakaalam sa papainom sa'yo. Baka ano na yan. Baka mamaya, dengue na, malaria. Hindi naman po masama ang pakiramdam ko. Upo lang po ito. Huwag na po kayong mag-alala. Hindi mag-aalala. Baka mamaya kung ano na yan eh. Bumangon ka na riyan. Sige na, please. Matulog na po tayo, Pedro, para makapunta tayo sa school bukas. Walang pupunta sa school hanggang hindi ka gumagaling. Malakas naman po ako eh. Makati lang po yung lalamunan ko. Baka po may nakain lang po akong langaw o kaya lamok. Diyan nagsisimula ang lahat eh. Bako na. Pero Pedro... Walang Pedro. Makinig ka sa akin kung ayaw mo magalit ako. Opo. Magtsinelas ka na at kukuha na kita ng jacket mo. Opo.
po. Dalihan mo ng galaw, Ningning! Hindi ko sinasadyang masigawan noon si Ningning pero natakot lamang ako sa sinat niya. Agad ko siyang dinala sa ospital para magpatingin. Wala na akong pakialam noon kung magkano ang gagastusin ko. Ang importante sa akin ay gumaling si Ningning at walang mangyaring hindi maganda sa kanya. Nang nasa ospital na kami, ay doon ko nalaman na sinat lang talaga at walang kahit na anong problema sa kanya, Papa Dudut. Ako pa yung namilit sa nurse na i-check siyang mabuti. Nag-present pa rin ako magbayad ng doble kung kailangan, masigurado lamang na totoong ligtas si Ningning. Nakalma ako ng nurse at sinabing wala akong dapat na ipag-alala dahil walang kahit anong problema sa kalusugan si Ningning. Talagang sinat lang daw yun at normal lang sa mga bata at hindi pa rin ako napanatag. Pero noong inikaan ako ni Ningning ay nawala ang lahat ng takot ko. Nakahinga ako ng maayos at hindi ko na inisip pa na may problema sa kanya. Umalis na rin kami sa ospital at agad nang umuwi noon sa bahay para maituloy ang pahinga ni Ningning. Nungkot siya noong sinabi kong hindi muna kami pupunta sa school para makabawi siya ng lakas. Nangako naman ako sa kanya na oras na gumaling siya ay pupunta kami kaagad sa school para makapag-aral siya. Napraning ako, Papa Dudut, dahil sa kalagayan ni Ningning ay bigla ko naalala noong mga bata pa lamang kami noong isang kapatid ko. Namatay ang bunso kong kapatid noong 12 years old pa lamang ako noon. Baby pa noon ang kapatid ko at pinagkatiwala siya sa akin ng mga magulang ko dahil kailangan nilang puntahan ang isa kong kapatid sa school dahil napaaway sa klase niya. Wala naman naging problema sa pagbabantay ng kapatid ko. Nung nakita kong tahimik lang na nakahiga ang bunso kong kapatid ay naglaro muna ako. Noong binalikan ko siya ay tahimik pa rin at nakatulala sa kisame. Inayaan ko lang kahit medyo iba na ang pakiramdam ko. Nakaidlip pa ako sa bandang paanan ng kama habang binabantayan si bunso. At nagising na lamang ako sa sigaw ng nanay ko. Nangitim na ang mukha ni bunso pero gising pa rin siya ngunit hindi gumagalaw. Agad na tinakbo ng mga magulang ko sa ospital ng bunso namin pero nasa kalagitnaan pa lamang sila ng biyahe ay pumikit na ang mga mata ni bunso. At yun ang huling beses na nakasama namin siya, Papa Dudut. Inako ko ang sisi ng mga magulang ko dahil sa nangyari. Bago ang pagtingin nila sa akin at nawala ng tiwala hanggang sa dulo ng kanilang hininga. Kaya pinangako ko sa sarili ko na lahat ng mahal ko sa buhay ay di mawawala sa mundong ito na hindi ko inalagaan at hindi ko inaglalaban. Dahil sa nangyari kay Ningning at sa muling pag-alala ko sa nangyari sa bunso kong kapatid, nagduda na ako sa kakayahan kong makapag-alaga pa ng isang tao sa buhay ko. Natakot na ako na baka mapasama ang buhay ni Ningning dahil sa akin. Naisip ko na kapag nagtagal si Ningning sa buhay ko, ay baka wala akong magandang maidulot sa kanya. Kaya naman nag-decide akong wag na lamang siyang ampunin. Hindi ko muna yung sinabi sa kanya, inintay ko muna na gumaling siya sa kanyang lagnat. Nakailang beses siyang nagtanong sa akin tungkol sa pagpapaaral ko sa kanya. Naging matipid lamang ang mga naging sagot ko. Hindi naman siya nakahalata at nakita kong excited pa rin siya dahil akala niya matutuloy ang plano naming mapag-aral siya. Nakonsensya ako ng bahagya. Lalo na noong nakikita ko siyang nagmamadaling gumaling para lamang makapag-practice ng magsulat sa kanyang pangalan sa papel. Mas lalo tuloy akong nahirapan noon dahil hindi ko kayang sirain ang kagustuhan niyang makapag-aral. Napamahal na sa akin si Ningning, Papa Dudut. Kaya kahit gusto ko noon na makasama pa siya ay hindi ko pa rin yun pinili dahil alam ko mas mapapabuti siya sa iba. Naisip kong hanapin ang stepmother niya o kaya ay kahit pa sino ang kamag-anak niya para kunin na siya. Ayoko na noon na magkaroon pa ng isang inaalala at panibagong responsibilidad. Natakot ako na baka hindi ko siya maalagaan ng sapat at iyon pa ang magugulat para mawala siya ng maaga sa mundong ito. Hindi lang talaga sa mga pinagdaanan ko dati sa mga mahal ko sa buhay, baka pwede pa akong sumugal kay Ningning. Pero dahil sa lalim ng trauma
na dinulot ng nakaraan sa akin ay hindi ko na nakikita ang sarili kong magagawa pang magmahal ng isa pang individual. Noong tuluyan ng gumaling si Ningning ay sumunod kong inasikaso ang pagpapaubaya sa kanya sa mga kamag-anak niya. Doon ko na binalak sabihin sa kanya ang totoong mangyayari. Hindi ka ng konti lang. Tapos tingin ka rito sa camera, ha? Pwede po ba ako magpa-cute sa picture? Pwede ko po bang itaas tong kamay ko? Hindi. Normal lang. Parang nagpapapicture sa ID. Ano po yung ID? Basta sumunod ka na lang sa sasabihin ko, ha? Ipitin mo sa tenga mo yung buhok mo para makita yung mukha mo. Malaki po tenga ko eh. Hindi po maganda sa picture. Hayaan mo na kung hindi ka maganda sa picture. Basta malinaw yung picture. Dali na! Para po ba saan yung picture? O yung bangs mo, hawiin mo ng konti. Natatakpan ang mata mo eh. Itatali ko na lang po yung bangs ko. Saglit lang po ah. Kukunin ko lang po sa bag yung tali. Huwag na, Ningning. Kailangan na kita mapicturan para mapaprint ko na to. Baka magsara na yung printing shop eh. Gagamitin ko po ba yun sa school? Pwede po bang mag-lipstick ako parang si Ate Donna? Para po maganda po ako. Hindi na kailangan. Bawal po ba sa school ang lipstick? Hindi naman kasi ito gagamitin sa school. Eh para saan po yan? Basta. Pwede bang dalawa po tayo magpa-picture? Ilalagay ko po sa bulsa ko palagi. Hindi na kailangan. Ikaw lang dapat ang mapicture ngayon. Eh bakit ako lang po? Ang dami mo namang tanong, Ningning eh. Gusto ko lang naman pong malaman. Gusto mong malaman? O sige. Kailangan kita mapicturan para mahanap ko na mga kamag-anak mo. Bakit niyo po hahanapin mga kamag-anak ko? Aangkunin niyo na rin po ba sila dito? Kasi ibabalik na kita sa kanila. Bakit niyo po ako ibabalik sa kanila? Ayaw niyo na po ba sa akin? Hindi na kita kayang alagaan. Sarili ko nga hindi ko maasikaso. Ikaw pa kaya? Ibabalik niyo po ba ako dahil hindi ako naghuhugas ng paa bago matulog? O dahil po ba laging baliktad ang tsinelas ko? Hindi yun ang dahilan. Uubusin ko na po yung gulay na pinapakain niyo sa akin. Inom na rin po ako palagi ng maraming tubig. Kailangan mo na nga bumalik sa totoo mong pamilya. Ayaw niyo na po ba ako maging pamilya niyo? Bata ka pa. Hindi mo maiintindihan. Pag lumaki ka na, mauunawa mo itong ginagawa ko para sa'yo. Pag matutulog po ako sa hapon, lalaki na po ako agad, di ba? Hintayin niyo na lang po ako lumaki. Hindi ka pwedeng lumaki sa poder ko. Ay, Ningning. Gusto ko mong ipaliwanag sa'yo lahat, pero hindi mo talaga maiintindihan. Kapag nag-school po ako, Pedro, maiintindihan na po kita. Kasi sabi ni Ate Donna, magigising daw yung utak ko sa school. Tatalino daw po ako. Yung totoong pamilya mo na lang magpapaaral sa'yo. Eh pero... Ningning naman! Tigas talaga ng ulo mo! Ngayon nagsisisi na ako bakit pa kita pinapasok dito sa bahay ko eh. Sakit ka lang ng ulo. Pedro! Umayos ka na ng tayo para mapicturean na kita. Para matapos na to. Dali mo! Pedro! Ano? Ayaw niyo na ba ako maging anak? Ayaw niyo na ba ako maging anak? Para akong sinaksak sa tinanong ni Ningning sa akin, Papa Dudu. Alam lang niya na wala akong ibang gustong mangyari kundi ang maging tatay sa kanya. Wala akong ibang hinangad kundi ang gumising sa umaga para ihanda ang almusal niya bago siya pumasok sa school. Pinangarap kong ihatid siya sa eskwelahan at hintayin na makapasok siya sa classroom bago ko umuwi para naman maglinis ng mga kinalat niyang laruan sa kwarto. Nangarap akong maturuan siya sa mga assignment niya bago siya matulog sa gabi. Marami ako naging pangarap para sa kanya pero alam kong hindi ko yun pwedeng makamit dahil hindi ako ang taong dapat na mag-alaga sa kanya. Nadurog ako habang iniisip na ang ibang tao ang magluluto ng almusal niya. Ibang tao ang maghahatid sa kanya sa school at ibang tao ang tutulong sa mga assignments niya. Nakakadurog pero yon ang realidad na kailangan ko noon na tanggapin. Na-realize kong hindi ko kayang maging ama para kay Ningning dahil hindi pa ako buo
at marami pa akong kailangang ayusin sa sarili ko. Papadudot, gustuhin ko man noon na ariin siya bilang sarili kong anak ay hindi ko yon magawa dahil hindi pa ako naghihilom sa nakaraan. Ayokong ang mga naging sugat ko sa nakaraan ang maging dahilan para hindi ko siya mabigyan ng magandang kinabukasan na dapat ay para sa kanya. Mahirap man pero tinuloy ko ang paghahanap sa mga kamag-anak ni Ningning. Kung saan-saan ako napunta para lamang maihatid na sa kanila si Ningning, pero nabigo ako. Pinaskil ko na rin ang ibang larawan ni Ningning pero wala ni isa ang tumawag sa akin para kunin siya, Papa Dudut. Nakulito na ang mga pulis sa akin dahil sa pabalik-balik ko sa kanila. Kaya na rin ako at hindi na umulit pang magtanong sa kanila at lumipas ang mahigit 3 buwan pero wala akong naging balita sa ginawa kong paghahanap sa mga kamag-anak ni Ningning. Lungkot ako at tinanggap na marahil ay wala nang ibang gustong umukpok kay Ningning kaya na siguro siya iniligaw na parang pusa ng kanyang stepmother. Kaya naman pinapunta ko si Donna sa bahay para humingi ng pabor. Ang ganda pala ng loob ng bahay mo, Pedro. Yayamanin. Buka. Salamat. Ano ba yung kailangan mo? Mukhang seryoso yan ha. Ngayon mo lang ako pinapasok dito sa bahay mo eh. Hihingi lang sana ako ng pabor sa'yo. Naku, parang hindi ako pwedeng tumanggi sa'yo ah. Sa totoo lang, nagbabakasakali ako na hindi ka tatanggi. O ano ba yon? Kailangan mo ba ng caretaker dito sa bahay mo? Pwede naman. O kailangan mo ng kakausap sa mga halaman mo sa umaga? Pwede bang ampun mo na si Ningning? Ano? Handa akong tumulong sa'yo sa gastos. Kunin mo lang siya sa bahay mo. Ituring mo ang sarili mong anak. Alam kong gipit ka rin dahil sa mga gastusin mo sa mga anak mo. Pero handa akong tumulong sa'yo. Eh kung ikaw din naman ang gagastos para kay Ningning, bakit di na lang siya pumirmi rito sa bahay mo? Bakit kailangan ilipat pa sa akin? Hindi ko na siya kayang alagaan. Paano bang hindi mo kayang alagaan? Eh mula nung inampun mo siya, nagkalaman na ang mga pisngi niya. Hindi na siya gusgusin at hindi na rin siya amoy isda. Mas maaalagaan mo siya kaysa sa akin. Sa ating dalawa, ikaw ang mas may kayang mag-alaga sa kanya. Mas kaya mong maging magulang sa kanya. Hindi doon. Kung alam mo lang. Alam kong sinasabi ko. Alam kong mabuti kang tao. Oo, masungit ka. At hindi ko maintindihan ang kagaspangan minsan ng ugali mo. Pero pagdating kay Ningning, iba ka. Maayos kang tao. Mabait ka. Responsable kang ama sa kanya. Hindi ako ang dapat na maging ama niya. Pero ikaw ang pinili niyang maging ama. Ibig sabihin lang niyan, ikaw ang nararapat para sa kanya kasi nakikita niyang mabuti ka. Sana kaya ko ipaliwanag sa'yo ang totoo. Kung bakit hindi ako pwede maging tatay sa kanya. Ano man ang dahilan mo, hindi ko yan tatanggapin. Dahil isa lang ang nakikita ko ngayon, mabuti kang ama. Sigurado akong ganun din ang nakikita sa'yo ni Ningning. Hindi ko kasi maintindihan. Ano hindi ko maintindihan? Yung pagbabago mo mula nung dumating si Ningning, yung pag-aliwalas ng mukha mo mula nung pinatuloy mo siya dito sa bahay mo. Halos hindi na nga kita makilala, Pedro. Dahil nasanay ako sa kasungitan at pag-iisa mo. Pero napakaganda ng pagbabago mo. Kung mawawala si Ningning, babalik ka lang sa dati. Didilim na ulit ang pagmumukha mo. At ano namang masama kung bumalik ako sa dati? Hindi naman nakakagambala sa'yo ang dating ako. Ano naman ngayon kung baka masulit at bumalik ako sa pag-iisa? Magiging sa kamay sa buhay mo? Pero alam kong makakasira yan sa'yo. Alam kong masaya ka na sa lagay mo yun. Alam kong gusto mo rin ang pagbabago mo. Hindi mo lang matanggap na merong isang taong nagpabago sa'yo. Hindi mo lang matanggap na si Ningning yun. Hindi to tungkol sa pagbabago ko, Donna. Tungkol ito kay Ningning. Hindi ko siya pwedeng alagaan. Hindi siya pwede rito sa bahay. Hindi siya pwede sa akin. Nagawa mo na siyang alagaan at buhayin. Ano ba naman yung ipagpatuloy mo pa? Kailangan ka niya, Pedro. Hindi ako kailangan niya, Donna. Maniwala ka. Ate Donna! Pedro! Oh, Ningning. Huwag na po kayong mag-away dahil sa akin. Nako, hindi kami nag-aaway ni Pedro, Ningning.
Ganito lang talaga kami mag-usap. Ano yung hawak mo? Bariya po. Para saan? Bayad ko po ito sa inyo para hindi na po kayo mag-away ni Ate Donna. Kasi po, yung tatay ko, tapos yung asawa niya po, lagi po sila nag-aaway dahil sa akin. Wala na raw po silang pera kasi lagi po ako nagkakasakit. Lagi nagagalit yung asawa ni tatay sa akin kasi magastos daw po akong alagaan. Kaya magbabayad na lang po ako sa inyo. Naku, Ningning, hindi mo kailangang magbayad. Ano ba naman yan? Pedro, ano ba ito? Hindi kita pagbabayarin sa mga nagastos ko sa'yo. Kaya lang, Ningning, hindi na kita pwedeng alagaan kasi hindi ko kaya. Si Donna kung papayag siya sa kanya ka na. Siya na mag-aalaga sa'yo. Siya na yung magpapasok sa'yo sa school. Ba, gusto mo mag-school? Bakit hindi na lang po kayo? Kayo na lang ang mag-alaga sa akin. Kayo na lang po yung maghatid sa akin sa school. Wala na po ba kayong pera? Kasi pwede naman po akong humingi ng pera ulit sa labas para po pang school ko. Tapos po, hindi na ako magiging matakaw para hindi na po kayo bibili ng pagkain ko. Ningning, hindi problema ang pera sa akin. Kaya kitang bilhan ng maraming pagkain na gusto mo. Pero kasi, Pero ayaw niyo po sa akin. hindi sa ganun. Sasama na lang po ako kay Ate Donna. Huwag niyo na lang po akong ililigaw. Kasi nakakatakot po sa labas Lalo po sa gabi. Kapag po marami ng sasakyan. Tapos hahabulin pa ng mga malalaking aso. Huwag niyo po akong iligaw kung ayaw niyo po sa akin. Sasama na lang po ako kay Ate Donna. Ay, sige, Pedro. Kukunin ko na si Ningning kung talagang buo na ang loob mo na ibigay siya sa akin. Talagang kaya mong matulog ulit mag-isa, gising mag-isa, talagang desidido ka nang bumalik sa dati mong nakasanayan, di sige. Ay. Ningning, asan ang mga gamit mo? Nasa kwarto po. Nakalagay na po sa karton. Ay, halika. Kunin na natin. Opo. Salamat po sa pag-aalaga sa akin, Pedro. Salamat po kasi ginagamot niyo yung mga sugat ko. Salamat din po kasi pinapakain niyo po ako tsaka kinukumutan niyo po ako kapag malamig. Sige na, Ningning. Tulungan mo na si Ate Donna mo sa mga gamit mo. Yayakap lang po ako sa inyo. Huwag lang po magpasalamat. Salamat po, Tatay Pedro. Tatay Pedro, napakagaang pakinggan. Tinawag ako ni Ningning na tatay at doon ako tuluyang nagiba, Papa Dudu. Nawala lahat ng pagpapanggap kong matapang ako. Mas nakaramdam ako ng takot dahil nagustuhan ko ang pakiramdam na tawaging tatay. Naisip kong hindi ako yon. Matagal akong natakot na muling maging tatay dahil 2 bata na ang hindi ko naalagaan ang wasto. Pero noong niyakap ako ni Ningning at tinawag akong tatay, yung takot ay andun pa rin pero tinulak ako ng takot na yon para mas makita ng malinaw na handa na ako. Handa na akong maging tatay muli. Ang takot na naramdaman ko ang nagpamulat sa akin ng ganon talaga kapag magulang ka. Laging may takot na hindi mo magampanan ang iyong responsibilidad pero ang takot na yon ang siyang magtutulak sa iyo para mas pagbutihan pa. Niyakap kong pabalik si Ningning at doon ay tuluyan na akong napaiyak. Doon ko naramdaman na mas takot akong mawala siya kesa sa takot kong hindi siya maalagaan ng tama. Hindi ko na siya pinakawalan pa noon, Papa Dudut. Ako na ang naging tatay ni Ningning mula nung araw na yon. At hindi ko yon pinagsisihan hanggang sa dulo ng hininga ni Ningning. Makalipas lamang ng 5 taon, Papa Dudut, ay binawi na ng Diyos si Ningning sa akin. May matagal na palang karamdaman noon si Ningning kaya siya nagawang iligaw ng kanyang stepmother. Isang malaking himala na nga lang na nabuhay pa siya ng 5 taon pagkatapos mag-cruise ng aming landas.
Ayon na rin sa mga doktor na nakausap ko, marahil ay isa yung himala, pero sa akin, yun ay dala ng pagmamahal. Pagmamahal ko ang nagdagdag sa buhay ko. Sa ngayon ay pinagpapatuloy ko ang buhay papadudot kahit nawala siya. Lagi akong naglilibot sa mga kalye para magpakain ng mga batang wala ng magulang. Yun ang naging paraan ko para alalahanin ang naging buhay ni Ningning. Hindi na ako nakaramdam pa ng takot papadudot kung meron man ulit na kumatok sa buhay ko para makasama ko. Hindi ko na siya pagdadamutan muli ng atensyon. Yun ang itinuro sa akin ni Ningning at hindi na ako takot na magpapasok muli sa buhay ko. Dahil ang kapalit naman noon ay ang kasiyahan kahit alam kong panandalian lamang. Hanggang dito na lamang po ang aking liham. Ako ang inyong kabarangay forever, Pedro. Lahat tayo ay merong kinakatakutan. Ang ilan sa atin takot na mag-isa. Ang ilan sa atin ay takot na maiwanan at may kanya-kanya tayong dahilan sa mga takot natin na nag-uugat sa ating nakaraan. Ang mga takot sa kasalukuyan ay dahil sa mga hindi nasasagot na tanong sa ating mga nakaraan. Maaaring hindi nabigyan ng linaw ang mga katanungan kahapon, kaya takot kang sumugal sa ngayon. Kung sakali mang ganito ang iyong pakiramdam ay hindi ka nag-iisa. Panigurado akong meron kang kasama. Hindi lang ikaw ang takot, hindi lang ikaw ang tumatakbo sa iyong nakaraan. Marami kayo. Marami tayo. Hindi nakakahiyang ilantad sa iba ang totoong dahilan ng iyong mga takot. Kailangan mo lang ng mga taong makakaunawa at mga taong handang magpasensya. Normal na ikay matakot, huwag kang mag-alala